Magandang araw mga bok, mga bay. Ah, Ngayon po papakita ko po sa inyo kung paano ang tamang paglalagay ng flyball sa ating mga mahal na kabayo. Disclaimer lang po, ito po ayon po sa mga eksperto, ayon sa manual ng ating mga motorsiklo. Disenyo po ito ng mga engineer. At huwag po tayong mas marunong sa kanila dahil sila po ang talagang may likha nito. Tignan nyo po mga bok, mga bay. Una po, baklas muna tayo. Why not? Konting paalala lang po ang pagpihit po ang pagluwag po ng mga tornilyo counterclockwise po pakaliwa po, pakaliwa. Depende rin na, minsan susuki. Ang susuki naman nababaliktad lang po yung sa side mirror lang. Wala pa akong nandahan lang sa pagbabaklas at tayo, baka mapunggal ang ating yan ay malambot lang yan. Tapos bago natin ibalik, ating pong lalagyan ng bahagya lang ang ating pong shafting ng sigunyal ng grasa po. Mas maganda pong ilagay na grasa yung high temp. Maganda ko siya. Konti na ako paglalagay at baka pumayat sa ating pulley at mapunta sa belt dudulas po ang ating belt, di po tayo makakatakbaw, naiwan po ating kabayo. Agad po ang ito po yung flyball na ito. Kung mapapansin po niyo po, lahat ng flyball natin yung kabilang side may halos na balot na ng plastic at yung kabila ay litaw yung yung may plastic po dito po sa side sa dingding po ng pag nakaharap po sa atin ng ating pulley sa kaliwa po, dun po yung may balot ng plastic. Yun po, may purpose po yung bakit ganon. Yan, dito po dyan. Yan po yung yung may balot ng plastic. Yan po lahat. Ganun din po sa kasunod, sa kalwa. Yung may balot ng plastic. Yan po ayon po sa sa mga nagdisenyo ng mga motor na ito. Hindi po galing sa akin yan Tayo makikinig sa mga eksperto para tayo magkaigi. Yan po, lahat po ng lahat ng may halos balot ng plastic doon po sa parting kalawang dingding ng ating pulley. So, para ang purpose po niyan, pag ikot niyan, siyempre tatakbo-takbo po yung bola para hindi po magasgas o mapunggal ang ating pulley. Yun po ang purpose niyan. Ingatan niyo po hindi po basta-basta nilalagay mga bok, mga bay. Ang purpose po niyan, ikot po ng ating pulley, yung gravity po ng bola mapupunta po dun sa dingding ng kaliwa na tinuro ko sa inyo. Yung buong bigat ng bola dun mapupunta, dun lang tatakbo yung gulong na yan. Kaya dapat po doon yung may plastic para po hindi po makayas yung ating pulley. Yun po ang purpose yan. Para po, medyo mahal din ho yung ating mga pulley, lalo na Max. Ang mahal. Diyos ko po. Masakit din sa bayag. Yan, ganun lang po. Tsaka pag tayo magbabalik na ng mga parts, din po natin maigi. Gawa ng minsan po mayroong naiiwan mga tornilyo. Nakaw. Yan po, tayo din po magpapalit na rin ng slider. Gawa ng ang aking slider maluwag na. Kapag sa mga nag-DIY, gawa nakita nyo pong maluwag na rin ang slider ninyo, papalitan nyo na rin gawa ng
yan din po yung nagiging cause ng ingay. Kayo rin na, aasan kayo na. Ano ba yung motor niyo? Parang may ginigilig na lata. Kaya palitan na po natin. Ingat to. Ulitin ko po sa paghigpit at pagbabaklas ng tornilyo. Yun po ang pinakamahalaga. Kailangan po sa paghihigpit huwag yung halos labas na tayo nyo dapat lang kayo, smile lang. Pag naramdaman nyo pong kumagat na, konting higpit na, huwag nyo lang percent, baka ma-lost trade na baka bigat pagka na-lost trade dahil na sa change oil, yan ang gawa sa block po yan may remedyo naman, kaya mas maganda pa rin yung po, yun po ang ingatan. At sa paglilinis din po ng ating mga CBD, pag kayo po nagpapalinis sa mga shop, huwag po kayong papayag na gasolina palilinis sa inyo. Gawa ng yung mga oil seal din sa inyong gearbox at saka dito sa sigonyal. Yan maluluto ho yan ng gasolina. Lulutong ho yan. Pagka yan ay lumutong, uurong. Tatagas ang langis. Habang nananakbo kayo, natagas. Hindi nyo alam natagas na pala langis din nyo. Kaya po gasolina ang linis niyan. Napakamura ho naman ng may panglinis ho talaga na CBD cleaner. Marami ang brand yan. Merong Ubi, iba-iba pa marami. RS8, meron din. Basta kahit basta pang CBD cleaner, yung po mas magandang gamitin. Gawa nang nilikha talaga para doon. Gasolina ko para magpatakbo. Yan po. Ganun lang po. Meron po yung nananakbo kayo, natagas pala langis niya, overheat. Ang pagkakabit ho pala ng drive piece ang inyong drive piece assembly tsaka yung pulley, hindi rin ho basta-basta mga bulk, mga buy, may timing din. Ilalagay nyo ho muna sa top dead center ang inyong motor. Tapos po pag naka top dead center na, huwag nyo yung sigonyal yung shop, nyo lang po. I-cross nyo lang po yung ating pong pulley. Igigitna nyo lang dyan sa ating pinaka-crack. Tapos po yung ating pulley, yung gitna po ng dalawang bola. Kahit alin dyan sa tatlong yan, basta yung gitna. Yung gitna nito. Maganda ko, lagyan nyo ng marka. Lagyan nyo ng marka ng pentel pen para hindi ko kayo malito. Tapos yung rin po, lagyan nyo rin marka doon sa crankcase. Pa-cross, pinagit na. Yung pong gitna na yun ng dalawang bola na yun at sa ating pulley, yun po ang ilalagay nyo doon sa pa-cross na pag-ganon. At tinuturo ko. Yan po ang tamang timing yan. Basta na lang din salpak. Basta yung pagitan ng dalawang bola, ayan, dapat nakagitna siya, nakakross. Kabalagbag, mga bok, bye. Sa paglagay nyo ng pulley, pagka pupunasan nyo rin yung bushing dyan na sa gitna, yung baka may grasa. May mapupunta sa belt natin pagka hindi pinunasan. Punasan yan, mga bok, mga bye. Ganun lang po para hindi mapunta sa belt natin. Ito pong ating clutch assembly. Meron din ng tamang paglilinis dito, tamang pagpapaklas. Sa susunod kong video pag napagtyagaan nyo atin pong ituturo. Meron din po itong paraan ng paglilinis. Tamang paglilinis.
Basta tatandaan nyo po, no, sa mga nagdi-DIY, iingat lang po. Sa pagpihit lang ng tornilyo, yun ang pag-aralan nyo. Damdamin nyo yung kailangan ramdam nyo yung tornilyo, nagkakaramdaman kayo. Kakaano naman. At ang sa belt naman po, pagkakabit, meron pong tamang direction. Yan, meron naman, yan naman may araw. Yan. Yung araw na yan, kung ano ang ikot ng gulong niya, yun din po ang lagay ng belt ninyo. Yun po ang purpose ng araw na yan. Susundan nyo lang ako yung araw. Mga bok, mga bay. Pagkakabit po yun ito, medyo lang ha, lalo na pagka ang inyong center spring matigas, mga 1,500 RPM. Ito medyo matigas-tigas. Kaya konti yung persahan yan. Ibubukan nyo lang ho siya habang tinutulak yung belt dun sa clutch assembly para maipasok natin ng ganito. Tapos po huwag nyo kakalimutan na rin washer Ito po tuning washer po yan. Pwede nyo po yan palitan para maging lapat yung belt para may malakas ang arangkada. Ito naman po yung drop face. May tamang lagay din po yan. Yan pong dalawang na yan. May butas na yan. Pakros lang din po yan. Pakros nyo lang. Para timing siya dun sa huli. Yan. Ganyan lang po. Ang palatandaan niyo pong kayo naka-top dead center na yung ating pong mga shafting ng sigonyal, meron pong tuldok yan sa dulo. Pero ito pong Yamaha wala, nilagyan ko lang po ito. Pero ang ibang motor ay meron na talagang tanda para hindi kayo malito. Madali lang mag-top dead center. Makikita nyo yan doon sa magneto o kaya sa mga air fan meron din ng marking. Ayan yung washer po after drive face, may makapal na washer. Tapos ito pong nut. Yung nut po, ang paglalagay mo ng nut dapat kamay lang pag nakaramdam po kayo ng medyo lumalaban, huwag yung pwede diretso, malolow straight po yan kahit po anong tornilyo. Sa pag naramdaman yung maganet, huwag nyo nakapututuloy at malulostrid lang yan. Kapain nyo lang ako. Yan po yun para iwas low straight tayo. Iwas sakit ng ulo. Ayan, ipita nyo. Kung kayo walang white tools, maganda ho ang impact wrench. Pero ang impact wrench mo, hindi ho rin basta-basta paggamit ho. Mas maganda yung merong adjustment. Pero kung walang adjustment, dapat marunong kayo tumantya. Baka naman malaw straight. Dapat tansya nyo yung pitik-pitik. Tansya ho ang pitik ho. Hindi ho basta-basta na ibababad nyo yung nakaw. Mapupunggalungin yung trade. Meron mo yung mga adjustment na yan. Tamang turns lang ng bigay nung impact wrench. Ay, pag ganyan, aalalayan nila ako ng isang kamay. Hindi naman lalaban yan. Konting alalay lang. Noon. Anong nangyari? Pero mas maganda ho manual yan na lang. Kasi mas ramdam nyo. Kung kayo pa hindi siya nagagamit ng impact. Basta kayo lang may white tools. Kasi pag hindi nyo po na-control ang inyong impact race na piengot, ang lubas, mabok. Kaya po iingat po. Hindi po ganun din po dito sa clutch assembly. Basta po lahat po ng klase ng tornilyo, nut, bolt,
Isa lang ako naman ang process yan. Basta iingatan nyo lang po. Okay lang kung ang nut lang o ang tornilyo ang malostrade. Madaling palitan. Kung yung mismong body na ng ating motorsiklo, mahirap na. Gusto kayo maghihigpit, kailangan po kamay lang muna hanggang sabay sagad kamay po gagamitan ng tools para po safe. Kasi pagka sa umpisa ginamitan mo na ng impact wrench yun at hindi ayon do sa sa mga trade niya, low trade yun. So maganda yung daman-daman nyo para lang parang asawa, hinahaplos para po magkaig. Hanggang dito na lang po, hindi ko na rin ipapakita ang pagbalik ng mga cover at yan ay napakadali na lang gawin. Iyakan na po natin yan mga bok, mga bay. Maraming salamat po. RS, God bless.